Eto na nga, umpisahan na muna natin to kay Roque, mga bossing. Nako, yagit na itsura ni Roque, oh. Tingnan nyo naman po, mga kababayan. Hindi na maimpinta ang muka. Dati, no? Kahit papaano, parang ano eh, porky-porky si Roque. Ngayon po, parang yung mahilig siyang magbintang ng bangag. Tingnan nyo yung itsura ngayon ni Roque, mga bossing. Parang siya na po yung sinasabihan niyang bangag. Oh, mukhang eto na po ang bumabatak, mga kababayan eh, si Roque. Eh paano ba naman ho? Sa dami ng problema, ikaw ba ay makakatulog niyan? Kahit walang batak. Di ba? Kahit walang batak. Oh, mahihirapan matulog si Roque kaya iisip po, mga kababayan, nung kanyang mga problema. Ang sabi ni Shiro Kansaki, bakla. Eh bakit mo ba nasabi yan? Dahil dito sa video na to? Saan ba yun? Ito, oh. Sandali, ito. Oh, isa muna. Oh. 3. Bangag. Part 2. Kasama po nung mga uto-uto nilang mga taga-suporta. And 3. Bangag. Part 2. Sige. Na nga namin timanang Pakinggan na po natin si Stress Roque, mga kababayan. At inuuto si Amy. Oh, nagpa-plastikan lang naman kayo dyan sa kampo ninyo eh. Oh, di pakinggan nyo mga bossing. Nandyan na si Cheryl Santa Maria. Roque, pasok! inaasahan sa amin na nga namin ti Manang Amy. Ngayong inendorso ka na ng Inday Sara. Sabihin mo na ang totoo. Hindi ako naniniwala na magkapatid kayo na hindi mo alam kung Ano daw, hindi ako naniniwala na magkapatid kayo na hindi mo alam na bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Eh kasi, uy Roque, parang naiwan na to, no? Parang naiwan na ho to. Parang wala nang pakialam ang mga Duterte dito kay Roque. Kasi nakita ko, mga kababayan, si BP Sara at si Amy Marcos, mga bossing, nandoon ho, no? Sa Davao. Masaya. Mukhang hindi naman pinapasabi ni Inday Sara Duterte. Kasi nga daw ho, yung pag-endorso niya na kay Manang Amy, kumbaga, ano na yun, ganti niya na yun. Mas lalong nawalan ng sumusuporta kay Manang Amy. O, pagka-endorso ni BP Sara kay Manang Amy, hanggang ngayon hindi pa din po pumapasok ulit yung pangalan sa top 12. Wala pa din no? Eto si Roque, kaya nagkakaganyan yan, mga kababayan. No? Alam nyo na, siguro, yun ang nakikita niyang magiging susi para siya ay hindi na habulin ng gobyerno kapag ka nagsalita si Manang Amy. Asa ka pa, kahit pa paano, kapatid pa din yan. Malabo na ilaglag o yung sabihin yung mga pinagsasasabi nyo. Diba? Tsaka hindi magsasalita ng ganyan yan kung wala naman talagang patunay. Ibang level na, Amy Marcos na yan. Sinusubukan mo pa ding utuin. Roque. Diba? Ang nakikita ko dito, mga kababayan, stress na po yan. No? Sabi ni Boyet Villegas, live ba to, Boss Mark? Live na live yan. Ano yung sinasabi mo dyan, Roque? inaasahan sa amin na nga namin ti Manang Amy. Ngayong inendorso ka na ng Inday Sara. Sabihin mo na ang totoo. Hindi ako naniniwala. Alam nyo, kumbaga gusto kong i-focus yung aking opinion, yung aking ire-reaction dito kay Roque. Napo-focus ho ako sa itsura ni Roque. Wala na sa ayos yung itsura. Mas mukhang bangag na ho ito kaysa doon sa pinagbibintangan niyang bangag, mga kababayan. Di ba? Pero pansin nyo, parang etchepuera na si Roque sa mga Duterte. Naalala nyo, sabi po yung balita, na mismo pong si Kaufman, hindi siya pinapayagan na makausap man lang ang dating Pangulong Duterte. Samantala ho, mga bossing, nung nandoon pa siya sa Pilipinas, talaga namang himod wet packs tong si Roque. Tapos ngayon mukhang wala na, hindi na pinapansin. Dahil ikaw ba naman, mga bossing, no?
Sasabihin mo, oy, maglo-lawyer ako diyan kay dating Pangulong Duterte. Ako ang pinaka lawyer ni dating Pangulong Duterte. Tapos alam nila, ang pakay mo lang gamitin para sa asylum mo ang dating Pangulong Duterte. Tingnan nyo ho, nakakarma na ho yata ito. Ho. Kakabangag-bangag-bangag niya, kakangiwi-ngiwi-ngiwi niya, mga bossing. Siya ang nagmumukhang bangag. Siya ang nagmumukhang ngiwi ho. Tingnan nyo yung mata. Na magkapatid kayo na hindi mo alam kung ang kapatid mo ay bangag. Pati nga dun sa isang artikulo sa Rolling Stone magazine, sinasabi nila na yung nag-aaral daw si Marcos Jr. sa Oxford, sa taga-bili ng kilo-kilo ng cocaine para Ang dami naman nun. Kilo-kilo, ganun, ano yung ganun? Kitang-kita naman yun. Sobra. Baka ikaw hindi mo maubos yun eh. Pag nanonood ho tayo ng mga pelikula, mga kababayan, makikita natin konti-konti lang, di ba? Yung kapag yung nakita ko, kukuha sila ng ATM, tapos ibibilog yung pera, tapos sisingo, konting-konti lang yun eh, tapos kilo-kilo. Ay, naku, napaghahalataan itong si Roque na hindi naliligo. Napaghahalataan si Roque na hindi naliligo. Sabi ni Catherine Requina, daldal ka ng daldal dyan, bagsak sa survey, bangag ninyo. Okay na, sige na. Pagbigyan na natin yung bagsak sa survey. Yung tatay nandun, nakakulong pa din. Wala nang magagawa. Sabihin na natin, pagbigyan na natin. Yang bayad na survey ninyo, pagbigyan na natin. Nabagsak sa survey. Ano pa magagawa niya kay Bongbong Marcos? Nakaupo na si PBBM. Yung tatay nyo, nandoon, nakakulong pa din. Kulang na nga lang magkaroon ng picture na nakaganon yung tatay ninyo. Di ba? Lilitisin. 8 taon pa na mananatili doon. Kung sakaling acquitted siya, ha? Pero kapag hindi acquitted, ay nako, forever na yan. Sasalubungin nyo na lang sa airport. Ganun na. Di ba? Ganun. Catherine, sumalubong ka ha, doon sa tatay mo. Kapag di ba, mahilig naman kayo tawagin, Tatay Digong, salubungin mo, ganun, no? Ganun na. Ganun na. Wala, mahihina din yung mga lawyer nyo, mahihina din yung kampo ninyo eh. Biruin mo ba naman, alam niya na, kakaunti na lang, yung oras nung tatay ninyo, wala. Hindi man lang ihihiling na, pabilisin natin yung trial kasi matetegi na to, konti na lang. Diba? Onting-onti na lang. Sabi, bayaran. Magkano din bayad sa'yo? YouTube. Gusto mong makita? Gusto mong malaman yung YouTube? Ngay, secret. Baka magalit ka. Baka sabihin mo, grabe naman, hindi talaga patas ang buhay. Ako pa comment, piso-piso. Tapos si Mark Ramos, 1 oras magsasalita. Secret. Game, tuloy. sa mga kasama niya. Nasa Rolling Stone magazine po yan. Hindi po ako nag-invento niyan. Hindi sa akin ang galing yan. Rolling Stone magazine yan. Tapos, Roque, wanted ka pa din ngayon. Di ba? Wala naman ho ito, mga kababayan eh. Tingnan nyo, nasira na ang buhay. Kakaganon, kakabangag. Siya, tingnan nyo ho ang itsura niya. Mas mukhang bangag na itong si Harry Roque, mga kababayan. Di ba? Mamaya tayo pumokus kay Roque doon sa talaga natin. Talagang malaliman ho yun, mga kababayan, tungkol sa kaso nila.